Paul, 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 what did you write? The sins, the chains, the sorrow, the tragedy, and the story. We breaking shackles, we fixing discords, coast to coast, overseas, in the pain, above the rim, oh we suffer, but didn't stop there. Pero bakit kasalanan ko? Parang kasalanan ko. We're timing in, we're on the switch, we in the hymn house, the real Jeezy, the Saints gang, rhyming, dancing, praising, singing, no breaks, no limits, he is calling. We on the stage, off live, flashing lights, camera, action, fighting bad guys, loving bad guys, on the runway, doing his way, taking off from the cross line, we in spirit on bars. Here we go. Speaking of bars, word for today, are we loving thy neighbors now? We're saints, messy saints. Believe that. Daddy Obed Cabrillas! Hello, Brother Philip. Hello, big hand, everybody. So, we continue with a series called Messy Saints, and we are now in talk number 5. At ang talk number 5, sabi doon, too spiritual, too sophisticated. Alam nyo, tingnan mo kami. Sabi mo, spiritual. Diba? Pag spiritual lang, okay, diba? It's okay to be spiritual. Tingnan mo lang kasabi. Sabi mo, sophisticated. Pero wag ka lang tumingin sa mukha sa buong pagkatao. Na sophisticated. Come on. Okay, tingnan nyo ha. Pag spiritual lang, okay. Pag sophisticated, okay. Ito na ang problema. If it's too spiritual, not good. Sabi mo sa akin, agree. Pagka too sophisticated, not good also. Sabi mo agree. Yun ang i-discuss natin ngayon. Amen? So we come before the presence of God in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Raise up both hands in full surrender. At huwag kang magtitira sa buhay mo na hindi pa nakabukas sa biyaya ng Diyos. This morning we pray that our minds will be open for the wisdom of God sa karunungan ng Diyos. Ang aming puso ay nakabukas sa pag-ibig ng Diyos. Ang aming kaluluwa ay nakabukas sa grasya at biyaya at kalakasan ng Panginoon. At ang ating katawan at ang ating katauhan, we are all open for the health and healing of God. Sa kalakasan siya lang may bigay. And together we declare, today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today I open myself to God's word, so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I am God's beloved, I am God's servant, I am God's powerful champion, and because I am blessed, I am blessing the world. In Jesus' name, amen. Let's give the Lord a big hand, everybody. And we will honor the word. Kinikilabutan ako every time humahawak ako ng Bible. Because during my addict days, yes, you're correct, right? I was a drug addict before. I'm carrying the Bible, pero hindi ganito yung maliliit. Ako yung addict na may dalang maliit na Bible. At hindi ko siya binabasa. I was not reading the Bible, I was smoking the Bible. Sobrang sama ko dahil yung pahit ng Bible ang pinagbibilid ko ng chonky. Chonky is the scientific word for marijuana. Chonkita, marijuana. Pero talagang may Diyos kasi huminto ako sa John chapter 3. Doon pa lang, mga 128 joints muna tinira ko. But I stopped because pinagtripan ko yung John 3:16. Yung for God so loved the world, yung world pinalitan ko ng COVID. And then I cried. And then from that time on, I was reading the Bible. And it's changing me until now. Sino dito gustong bumait ang katabi niya, pumalakpak ng malakas? Four, three, two. Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. We will be reading from 1 Corinthians since ang ating talakayan ay galing sa Corinthians. Can you flash it there? Tsaka dito.
Ayan, yan. Yan. Okay, 1 Corinthians 6, 19 to 20. Himay-mayin natin ha. Konting tiis lang sa pagtayo. Alam ko, kinaya niyo yung 3 floors ba? 4 floors? Napalaman mula sa usapan na. Napalaman. Kaya yung katabi mo, survivor yan. Bawat nawawala yung pride, nawawala yung reklamo. Pagdating dito, kunin na. Okay, 1 Corinthians 6:19 to 20, read with me. Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit? Pause muna. Tingin sa katabi. Mula ulong magpat, sabi mo, wow, temple! Palakpakan mo ng temple ang katabi mo. Ayan. Who is in you, whom you have received from God, you are not your own. Akbayan ng katabi. Sabi mo, yung ubod ng ganda mong katawan, hindi yan sa'yo. Hindi yan sa ibang tao. Kay Lord lang yan. Panampakan niyo naman si Lord. Hindi ginagamit yung katawan ng kung saan-saan para kay Lord yan, Ken. Okay. You were bought for a price, Therefore, honor God with your bodies. Place your hand over your heart. And say this with me, Lord. Nagkakamali ako. Minsan kaaway ko yung katawan ko. Kasi ayaw talaga makipagtulungan. Minsan naman bati kami. Kasi in fairness, okay po rin siya. May kahawag pa rin akong artista. Pero ngayon ko lang nalaman, Lord, the best way to deal with my body is to honor you with my entire being. In Jesus' name. Let's give the Lord a big hand and let's honor the Word of God. Music ministers. Is the lamp unto my feet and the light unto my path. Let's give the Lord a big hand, everybody. Okay na? Can I give the talk now? Okay, review lang sa mga tinok ni Brother Jun sa inyo. Ito yung mga problema ng Corinthian Church. Ang problema kasi ng mga taga-Corinth, mga Corinthians, kaya pinangalanan yung Corinthian Gardens sa atin sa Pinas, sa Metro Manila, na Corinthian Gardens kasi mayayaman ito. Sabi mo sa katan mo, alta. Ayan kanilang expression sa mga mayayaman ng mga tao. Sa country kung saan kami nanggaling ni Ken, in Italy, we call it Rico. Rico gid ang mga tao nga may ada kwarta. Sus Ginoo. Ayun. Because we're not Filipinos, kami ni Ken. We're Samaritans. Taga-sama gid hinanay nga ni tata. Okay, problema nila, upat or 4. At ngayon, di-discuss natin yung pang-5 at pang-huli. Game? At kung mapapansin nyo, problema dito ng mga organisasyon sa buong mundo. Probably your company, your barkada, your fraternity, your gang, or whatever organization that you belong with, magiging ganito yung problema. Number 1, cliques instead of community. May grupo na, may grupuhan pa. May group chat na, may iba pa group chat. At sa kahapon pinag-usapan natin mga walk-away kings and walk-away queens. Pag nasasaktan, nagwa-walk out. Nung pandemic, saan siya mag-walk out? Leave the group. Ilang group chat niya, lahat yun nagli-leave siya, tapos makikibalita. Kaya ito ang kahapon eh. May kaibigan ako nag-leave the group. Tapos ugali niya, yung balita siya. Ano siya sabi? Kaya nung nag-leave, binalik ko siya. Return to the group, return to center. So ayaw ni Lord yun. Pangalawa, proud of sexual sins. Nagkamali na sexually. Hindi natin nga-approve ang mga kahalayan, sexual groups, sexual sins. Pero ito yung kasalanan na nililihim ng tao. Ang problema ng mga taga-Corinth, iminamarites pa nila.
in Filipino words, pinapangalandakan pa nila yung mga pagkakamali nila. Sa grupo ng mga lalaki, lalo na wala kay Lord, ingat kayo sa mga lalaki, masyado silang kiss and tell. And kiss and tell is an idiomatic expression na ang ibig sabihin, lahat ng ginagawa niya in private times, dinideclare pa sa public, akbayan ang katabi. Sabihin mo, huwag mong ipagmalaki ang dapat ikinakahiya. Nalapakan natin si Lord. Number 3, idol food or yung mga pagkain ino-offer sa idol. Ichichismis ko ang ating bansa. Kasi po si Father Obet nagalang dati. Tatanaw-tanaw ako sa mga Chinatown dati yung Chinese cemetery. Yung mga Pinoy, pagka nakalingat yung mga pamilya nag-aalay ng pagkain, babanatan nila. Tapos ang problema ng mga taga-printo, diniscuss nga ni Jun sa inyo, chinichibog nila o kinakalakal pa nila. Okay? Tapos last but not least, sa lista na to, pupunta natin talakayan ngayon, number 5. Gifted but yet divisive. May mga taong sobrang galing, pero kumpara ng kumpara. Uy, kumusta ka ngayon? Uy, galing-galing ko. Grabe, honor student. Tsaka may mga ganong tao. Bubisita sa eskwela ninyo, hey, kumusta ka na? By the way, I'm the captain ball of this university. I'm really good. I'm the most valuable player. And don't mention it, I'm good looking too. Saan ka mapupunta ngayon? Diba? Tapos 30 minutes yung puro siya. Ay nga pala, parang ako na lang nagsasalita eh. Magsalita na naman ano masasabi mo tungkol sa akin. Si Pare ng mga ganun, di ba? Ngayon, ito yung ating tatalakayin. Issue din ng mga taga-Corinthians. O taga-Corinth, kaya Corinthians. Di ba? Yung mga followers ni Vilma Santos, Vilmanians. Hindi na umabot yung iba sa inyo, babata lang namin. Yung mga sumusunod kay Nora Honor, Noranians. Yung mga nagbabalot ng pagkain pa uwi, Sharonians. I'm in the right place. Ito ang problema nila, some rejected bodily resurrection. Sa amin, yung kinalakihan namin, nandidistort talaga yan sa ganda. Sa likod si Mami Joy, hindi ba siya? Mawawala lang ang mga split seconds sa top. Okay, anyway. Ang problema sa charismatic sa Pilipinas, pag sinabing over-spiritualization, lahat na lang gawa ng demonyo. Halimbawa, nung bata pa kami ni Mami Jo, wala pa masyadong traffic. Pag na-traffic yung speaker, let's pray in tongues. Kasi gawa ng demonyo, gawa ng diablo. Kaya wala pa dito yung speaker. Iyan na siya dalawin. Ganun sila. So, dadating yung speaker, thank God. Ngayon, ang traffic hindi na spiritual. Reality. Yes. Buti pa yung traffic kaysa pag-ibig kasi yung traffic forever. Diba? Pero sa kanila, pag sinabing spiritual, over-spiritual, hindi nila ginagalang yung katawan ngayon. At saka yung katotohanan na bodily resurrection. Pakiulit ka sa katagang bodily resurrection. Bodily resurrection. Kasi pag pwede talaga, yes, pag na-deads tayo, huwag muna ngayon, huwag muna kayo mamamatay ngayon. Marami pa tayong gagawin. Pag na-deads tayo, luminisan tayo na agnas ang katawan. Pero sa 1 Thessalonians 4 at saka 5, at the end of time, ang mga born again tawag doon rapture. Tayo daw ay makikibagay sa Diyos, kaluluwa't katawan. Kaya alagaan mo katawan mo. Sila, binaliwala nila yung katawan ng angel. Nalinaw? Sabi mo sa katabi mo, yun. At yun ang tatalakay natin. Kasi, ito ang gusto kong gawing one big message. The glory of God is a human being fully alive. Sa Tagalog, ang kalwalatian ng Diyos ay isang katawan na buhay sa ating Panginoon. Kaya nga, si Jesus, hindi niya ginawang tinapay ang bato. Pero marami mga preachers all over the world, ginagawang bato ang tinapay. Nababato ang mga tao. Dapat buhay na buhay.
When you're leading worship, buhay na buhay. When you're serving people, buhay na buhay. When you're preaching the Word of God, buhay na buhay. Alam niyo secret ni Brother Obet pag nagtutalk? Tanungin niyo ko ano? I preach as if I'm gonna die after the talk. But not yet. Mahal ko misis ko, yung mga anak pa ako. Pero I will give it the best that I can. The glory of God is a human being fully alive. Lagyan kamay sa puso. Sabi mo, sorry Lord. Sa mga panahon, papatay-patay ako. Pag walang nanonood sa akin, hindi ko ginagalingan. May CCTV sa trabaho. Kita pala ako. At nagsasalita pa yung boss ko na parang Pinoy Big Brother. Basta mula ngayon, Lord, I will belong to Team Buhay na Buhay. Amen. Team Buhay na Buhay, pumalakpak sa Okay, isa pa. For this group of people, yung mga taga-Corinth or Corinthians, the idea of bodily resurrection was just embarrassing. Hindi sila makapaniwala na si Kristo, na buhay na maguli, yung katawan niya, dala niya. Kaya alam ito pag sinabing resurrected body, ibang-iba na yun. Si Jesus naglalago sa pader, try mo. Hindi. Si Jesus naglalago. Pagpasok niya dun sa grupo, sa kids ministry namin, what did Jesus say when He passed through the walls? Sabi ng bata, ta-da! Si Lord, may atraso yung mga tao dun sa Kanya. Kung tayong pambira kayo, iniwan niyo ako sa ere. Si Lord, hindi, shalom, peace. Diba? Ang sarap nun. Okay? So, hindi nila gusto kasi para daw mga zombie. May misteryo ang Diyos. Ay, advance ko na nga. May nakausap akong monk. Ang ating resurrected body daw, be excited, ay best version of our being. So, hindi ito. Ito, wala to ha? Wala to. Kasi baka 6'5" yung height ko. 7. Tapos yung mga lalaki, forever 25 daw. Wow! Arwin, ito na baka magka-height tayo doon. Baka eye to eye tayo doon. Ladies, are you ready? Forever 18 daw kayo. At saka yung best version nyo. Kaya hindi mo dapat isasantabi kung yung gayahin mga taga-Corinthians. Okay? Ito, 1 Corinthians 15:3-4 would say, for I handed on to you the first importance. Yun na lang naka-highlight. He was raised on the third day. Si Jesus nagkatawang tao uli. Nagkatawang tao na nung nabuhay mag-uli, dala niya ang katawan niya. Kaya lang ito, Brother Obed, si Jesus may mga sugat. Nandiyan pa, ibig sabihin, dala pa rin namin mga sugat namin, ang mga samad-samad. Hindi, yun ang project niyang look. Because He wants to give hope to people. Ganda nang umiiyak ako kanina sa worship natin. Kasi He will turn this around. Yung mga sugat mo, God will turn it around. Ito, declaration sa ating lahat. May problema ka ba ngayon? Financially, emotionally, God will turn that around. Kasi ino-honor ng Diyos yung pag-attend mo dito sa upper room. Kaming upper ito. To Paul, si St. Paul kasi nagpapahayag sa Corinthians, Easter was not just a pretty metaphor. Hindi siya metaphor lang. Or an inspiring symbol. Easter was a historic event. Totoong nagkatawang tao ang Diyos at nabuhay mag-uli. Sobrang totoo siya. Kaya ito sabi sa 1 Corinthians 15:5-7, He appeared to James and to all the apostles. Nagpakita siya. At ito pa, nung naglago siya sa pader, di ba sabi niya, may makakain ba kayo? Galing ano? Tapos kumain, inaabangan siguro naman may nalalaglag ka. Talalo ko ba to? Wala naman. So ang resurrected body, ibang-iba. Pwedeng kumain. We don't know, but I believe our feast today is nothing compared to the feast in heaven. May malaking handaan daw sa langit. Kaya dapat, sabi mo sa katabi mo, dapat matuloy ka sa langit. O ito kung sino man matutuloy doon na una.
gagawin nyo? Hanapin nyo yung lahat ng pareng kilala nyo. Kung asa langit nga, sa langit ba si Father? Halimbawa, nauna na ako doon, dito ba si Obre? Kita niyo na sa impyerno, brother! Ano ginagawa mo dyan? Posible ba? Posible ba na ang minister sa marami, hindi matuloy sa heaven? Pwede, kasi merong theology na ex opere operantis. Sabi niyo, ha? Ha? Parang sa TikTok. Ibig sabihin na walang kinalaman yung private and hidden life ng minister sa kabanalan ng ministry niya. Kaya sabi ni St. Paul, I have to hurry. I have to run the race because after blessing many, I might lose it. Wow! Simple pa. Akbayan ang katabi. Sabihin mo, hindi lahat ng pagkakataon nalalaman ko ginagawa mo. Pero, sabi mo, pero ito yun. Nakikita ka ni Lord. Palapakan natin si Lord. May kaibigan kami ni Mami Joy. Maganda yung babae. Pero yung lalaki kasi artistahin. Sobrang mga artista talaga. Tapos nung tinanong ko, bro, hindi ka ba nagtitip? Ako, brother, palagi na lang. Kasi nga mukha ko hindi tumatanda. 4 anak nila. Hindi ako tumatanda. Wala mo nagpapakyut, madami. Ba't loyal ka? Grabe yung tanong ko. Ay, yung misis ko, ang galing. Married men, kiss your wife before leaving. Because according to statistics, 80% of men who kiss their wife before leaving, or the wife before leaving, will not be victims of a heart attack. Kaya i-kiss mo kahit galit. Ano ha? Kiss na. Tapos sabi niya, pag kiss daw ng wife niya, may ibubulong. Pino ko sama ko maghapon, malaking tiwala ko sa'yo. Pero eto na yun, nakikita ka ni Lord. At si Lord, iti-text niya sa akin yung ginagawa. Araw-araw yun. So, napunta na sa subconscious niya kaya may magpapakinang ba eh. I'm okay. Ayan o, the problem today, we see heaven as a place for souls. We never talk about the resurrection of our bodies. Ngayon, pag-usapan natin. Yes, sa langit ang ating tagpuan. Pero kasi ganito yun, meron tayong mga personal judgment day. Hindi natin alam sino mapapag-una. Pero baka abutan na rin tayo ng pagdating ng Panginoon. Yun ang masaya. Tapos ang maganda nito, tingin ka sa paligid mo, sino kaya heaven dito? Kasi pag meron dun, sabi sa 1 Thessalonians 4 and 5, di ba? Pag pang heaven ka, lulutang kang ganun, katawan at kaluluwa. Pati yung mga nalibing na noon, pati yung mga nakremate. Wow! So pag hindi lumutang yan, iwan niya. Tingnan ng katabi. Practice, sabi mo siya. Biro mo, halimbawa may nilalait kong tao. Oh my gosh, heaven pala yun. Ako, iwan. Kaya dapat magpapakabait talaga. Kaya sabi ng isang gospel writer, spiritual writer, your integrity is who you are when no one is looking at you. Wala man nakakakita, magpakabait pa rin. Yes? Again, sino dito ang gustong bumait ang katabi niya, pumalakpak ng malakas? Okay, sa ating Apostles' Creed, nire-recite natin to. Yan, no, I believe in the resurrection of the body. So, tapos na ang usapan. Dapat manalig tayo. Again, pag namatay tayo, mamamatay ang katawan natin. But sana, ang ating kaluluwa will live forever. Yes? Tapos, pagka naman inabot na tayo ng pagdating ng second coming ni Lord, let's pray na makapiling tayo. Mga ganun po, wow, heaven, you raise me up. Masaya kayo ng mga brother Ken, ka! Oh, good! Mga peace-builder, nakikita mo yung iwan. Yung binan mo, ay binan ko, mababayan.
Okay. Pag-usapan natin, this belief impacts three behaviors. Nila at pwedeng tayo. Una, magandang pag-usapan ito. Ganito kasi believe ng mga Corinthians. Why care for my body is just a shell. Container ng to. Dapat mahalaga spiritual life ko. Kaso nga container, pero banal na container. At pag-usapan natin ito, there is a spiritual one. Ito yung ating katawan, spirito at katawan. Pero ito, pagka kay Lord ka, lahat nagiging spiritual. Napansin niyo? Minsan may love song kang pakikinggan, lalo na single ka. Gosh, parang si Lord yung kumakanta sa akin. Merong isang programa si paring Alvin Barcelona. Kung paring siya, kung ninong ni Ayo Barcelona. In-interview kami. Bro, kung kayo si Lord, ano ang kanta nyo? So iba-iba sila nung ako na. Bro, kung ikaw si Lord, sabi ng mga bagets doon, anong kanta mo? Ito ang kanta ko kung ako si Lord. At kung sakali mang ikaw ay mayroon ng ibang minamahal. At kung sakali mang ito'y aking matitiis. Baka sakali mahal mo pa. Maganda pala boses ni Jeboy. Diba? Ganun si Lord eh, diba? Baka may iba ka na, baka na humaling ka na sa barkada mo, sa bisyo, pero sabi ng Lord, baka sakaling mahal mo pa ako. Pag sinabi, anak, pag nagbalikan tayo, okay lang ako. Sarap naman maging boyfriend ni Lord. Yung iba, iwanan ka, si Lord andyan pa rin. Yun yung awit ko, at yun ang nangyayari, na dapat meron tayong spiritual na pagkatao, kalakip ang Diyos. Pero hindi natatapos doon. Iyan, kaya natin binasa ito because we are a temple of the Holy Spirit. Dati, grabe ako manigarilyo. Ang pinangsisindi ko ng kasunod na sigarilyo ay yung huli. Kasi hindi, pare, ako rin yun. Grabe ako mag-yosi. Kaya ako yung tao na may asthma dati, nag-distance running, lumalaban ako sa Milo Marathon dati, nawala yung hika, nag-adik-adik ako. Bumalik yung hika, at ngayon na lang nawawala. At yung misis ko ay nurse na nag-specialize sa asthma. Dati ayoko malaman ng madla na may hika ako. Until I got married to a wife who told me, Han, allergy lang yung hika. Hindi dapat ikahiya. So from that time on, inalagaan ko ng aking katawan. Ngitian ng katabi, sabi mo, ikaw din. Kasi dati, pag nagyoyosi ako, lalapit yung mga preacher, no? Brother, alam mo ba na yung katawan mo ay templo ng banal na spirito? Ako naman, bunga, kaya nga ini-insenson ko. Naririnig ko yung isip ng iba, vape lang ako, vape lang. Ganun din yun, pre. According to research, malupit pa nga yung vape. So tuloy natin ba, ayan? Nung in-interview ako ni Tony Gonzaga, she quoted this from memory. Sabi niya, we are not human beings having a spiritual experience. We are spiritual beings having a human experience. Sabihin mo sa katabi mo, kalma ako lang to. Okay? Spirito tayo, pero alagaan mo rin ang katawan mo. Alam niyo ba, binasa ko yung The Defects of Saints. Maraming mga santo na nangamatay kasi minartir. Pinatay ng otoridad. Pero maraming nangamatay dahil may TB, dahil may allergy, dahil may timat. Oo, walang mag-alaga sa kanila. Akbayan ang katabi. Sabihin mo, ang ibig sabihin ng martir, witness. Ibig sabihin, dapat buhay. Huwag ka munang mamatay. Tapos kung may utang ka sa kanya, paalala niya, utang ka pa sa akin. Palakpakan natin si Lord. Come on, alagaan ang katawan, no? Mga magulang dito, wave your hand. O
O alagaan ang katawan, mag-aalagaan kayo kasi hindi na para sa inyo itong buhay na to. May mga mamamatay din pag namatay tayo. Kakatawa si Brother George Gabriel. Ang unang reflection niya sa LG, ganun pala may anak mo. Pag hindi ka nagtrabaho, may mamamatay. Sabi, George naman, patay ka agad. Hindi may nakadepende sa'yo. At ganun yun, alam mo ganun ang buhay. Hanggat hindi mo inaalay ang buhay mo sa iba, magiging selfish ka. Yes? Pero ang sarap. Tsaka may sinabi si Socrates, yun yung sinishare ko kay Mel kahapon. Sabi ni Socrates, tagalogin ko na lang ha, isang kahihiyan sa isang tao na tumanda na at lahat-lahat na hindi man lang nakita ang kaluwalhatian at ganda ng tunay niyang pangangatawan. Diba? I am 51, but I don't want to grow old in body, mind, and spirit. Meron akong goal, hindi lang yung age defiance. Kasi may age-defying view. Meron akong goal. Ask me what? What? Age reversal. Wow! Yung pagkato, Brother Robert, statue? Yung, alam niyo, pero ang secret talaga sa buhay na to, mag-serve ka kay Lord. Maliwalas mo ka mo. Nakita ko si June, ibang-iba eh. June, statue! Sabi ni June, yes, brother. Mag-alagaan ta. At saka, I want to give glory to the Lord. Pinukaw ang aking buong pagkatao sa pagsasayaw ni Zel. Yan si Zel, ibang klase wala. Yun ang gusto kong, di ba? Don't run out of dreams. Isa sa pangarap ko, gumaling sumayaw. Kasi ang mga, I sing and I dance a little. Si Mami Joy, she dances and she sings. Mga anak ko, ang magaling magsayaw, magaling kumanta. Pag nagsayaw na kami dati, pinagtatawa na nila ako. Dati parang boxing pa rin. So goal ko, yes, sasabayan mo siguro magsayaw. Paano mo magsayaw mo? Kasi dalawa lang ako. Wait, manliligaw pa ako eh. Mami, kasi dalawa lang alam kong sayaw eh. Sweet tsaka very sweet. Diyan ka lang, papapakin kita. Ayan, number 2. Tatlo lang naman to. Why help the poor? Ayan. So dito mo makikita ang spirito ng mga taga-Corinthians or mga taga-Corinto. Ayaw lang palang tumulong sa mga maralita. Ginagawa nilang excuse na, oh, hindi na mahalaga itong katawan na to kasi heaven naman kami. Ganon? Marami mga ganyang beliefs. So saved na kayo, wala nang gagawin. Tayong Katoliko, hindi. You're saved and then prove it. Smile at the friend next to you. Sabi mo, prove it. Prove it. Diba? Huwag kang sabi ng I love you, tapos di mo pinapatunayan. Kasi merong mga biktima ng extrajudicial feelings. Ano yun? Ano yun? Ang taong kaya kang pakiligin pero hindi ka kayang mahalin. Hindi mahilig sa politiko, pero miyembro ng partido PPDP. Pinasa, pero di pinaglaban. May mga tao healthy, pero may UTI. Pumasa, tapos iniwan. Tama na, baka mag-iyakan eh. Maalala yung past nila eh. Why help the poor? It's the soul that matters. Ito na. There should be no division in the body, but the parts should have of equal concern. Ito na, tinuturo ni St. Paul, hindi lang yung katawan mo, part ka ng katawan ni Kristo, yung Church of God. Hindi tayo nagpapabaya. Alam nyo, kami ni Mami Joy, we have friends who are ultra, mega, super rich. Pero yung mga tunay na mayaman, hindi nang lalait ng tao. Tumutulong talaga sa kapwa. Yung mga nagyayaman-yamanan lang, hindi kayo doon. Diba? Yung mga, kasi ang mga sosyal, pag yan nasakta, nagulat, ouch! Minsan nakakalimutan niyang English siya. Pasabi na siya ng aray, ito sabi niya, ouch! Ang arte. Akbayan ng katabi. Sabi mo, alam mo, yan ang gusto ko sa'yo. Habang yumayaman ka, hindi ka
Nakaka-LL pala, nakaka-LL. Nakakaluwag-luwag pa lang, English na. Mabuti pa yung ibang singles dito. Kailangan ko malasing bago mag-English. Diba? May kaibigan kami pagka 6 bottles na. As a matter of fact. Susubog na. Ito, may prinsipyo si Brother Obed, si Sister Joy, na gusto kong i-share sa marami. Are you ready? Yes! Genuine spirituality leads to love for the poor. Nalalaman mo, mahal mo talaga si Kristo pag may special love ka sa mga nahihirapan, maralita, tapos hindi ka, alam nyo, si Brother Obed ay motivational speaker dito at sa ibang bansa. Mahirap mag-English sa harap ng Pilipino. Masarap mag-English sa harap ng puro banyaga. I'm English in there. No problem. Tapos ito pa, ang mga Pinoy na mahilig mag-correct ng grammar, hindi naman nag-English. May ganit mo siya. A P is a P and an F is an F. Get my point? Diba? Ang tunay na spiritualidad ay may love for the poor. Kaya, hangang-hanga ako, in love na ako sa misis ko. Lalo pa ako na in love kasi mahal na mahal niya ang Anawin. Mami Joy is the nurse administrator in Anawin. You should see her there. Parang wala siyang kapaguran. Punta din sa lola, sa lolo, talaga. Tapos, dahil nga, missionary, maya, may pumupunta sa bahay namin. Ano yan? Brother Obed, sabi naman naghahakot, thank you sa sofa, ha? You're welcome. So, bakit di nakamada ang sofa? I had dinonate ko sa ministry. Okay. So, may darating naman kapalit, hindi dumating. Doon ako nagkakapi sa street. Nag-donate ng electric fan, ng rare. Gino-joke time ko na pero ang saya-saya ko. Ang sarap maging generous sa marami ka. At huwag niyo nang hintayin yumaman kayo. Habang kaya-kaya, tumulong sa marami ka. Kasi pag tinulungan mo ang marami ka, hindi sila makaganti. Ang Diyos ang gaganti sa iyo. May mga kaibigan akong devout Muslims and I love them. Mas mabait pa sila. Yung devout hindi yung mga galit sa Kristiyano. Kasi yung mga devout Muslim, I have an imam candidate friend. Sabi niyo ba Obed, when devout Muslims see a beggar, and when they give, assalamualaikum, gaganon sila. Tapos magpapasalamat sila sa pulubi. At sasabihin ng pulubi, you're welcome. Ba't ganun? Kasi nagpapasalamat siya sa pagkakataon na binigay sa kanya ng pulubi na tumulong sa mahirap. At huwag na kayong maghanap ng pulubi. Baka papuntas na hanap tayong pulubi. Minsan ang pulubi ay nasa Pilipinas. Yung mga tawag ng, di ba, nininervous ka, tuwing nag-ring na naman to. Nag-ring ko. Yung iba bumubusina pa, ate. Pero yung huwag nang lumayo, may mga pulubi na gula-gulanin tandamit, may mga pulubi din na gula-gulanin ang puso. Amen? Sige, tapusin na natin to. Number 3, ayan, why excel in earthly matters? It will vanish. Bakit pa magpapakatalino? Bakit pa magpapakagaling? Bakit pa magsusumika? Mamamatay din naman tayo. Alam nyo, may prinsipyo ako dito. Ask me what? Life is a stewardship. Alagaan mo. Sayang yung talino mo pag hindi mo ginagamit. Amen? Sayang yung kalakasan mo para hindi mo ginagamit. Sayang lahat ng talents na hindi mo binigay kay Lord, you're gonna lose it forever. So everything that you have is a gift from God. But everything that you offer to the world is your gift to God. Ayan, sabi sa 1 Corinthians 9 verse 8, kaya pala tayo blessed kasi for every good work, sabi dito, pinagpapala ka para ka gumawa ng mabuti. Kahapon nakakatuwa yung mga couples natin. Kasi sino dito ang mabait? Lahat sila nagtaas ng kamay and I love it. Ang sarap magpakabait. It's the best thing ever. Ayoko nang magpaka-John Wick.
Ayoko na magpaka-equalizer 3. Sawang-sawa na ako sa violence. Siguro violin, pwede pa. Joke. Violin. Bisaya kami, kaya pwede. Violin. I hate violence. Violent, one at a time is okay. Mga kapatid, ganun na. Dapat binibigyan natin ang lahat-lahat ng talino at huwag maniningil. Kasi minsan sa ministry, let's face it, minsan feeling mo alone ka. Lalo na I could imagine nung naghakot kayo ng gabi, papunta dito sa Fort Grabe, naninigas na braso ko. Hindi naman ako nag-work out. Tapos, pagod na, titingin yan sa libo. Kasi builder mo to. Ganon ang buhay. Hindi ako pagpagod. Para kay Lord! Yan! Okay. Servants, leaders, builders, tinig kayo. Builders, may mga builders dito. Si Arwin, no? Piling natin. Palakpan natin si Arwin. Your standpoint in serving must always be gratitude. Bakit ako nagpipreach? Ask me why. Why? My life is blessed. I have a beautiful wife, I have 2 wonderful kids. Who am I not to serve? Kasi pag nakalimutan kung nagpapasalamat ka, yayabang ka. At mahalata ng tao yun, hindi na nagpapahalata. Damang-dama ng tao sino mayabang na speaker. At sino yung humble. Humility is coming from Lord. Salamat. Naglilingkuran kita. Okay? Tapusin na natin to so we can pray. Ito na. Are you excited to see God but not now? Kasi gusto ko yung excite. Philippians 3:20-21. Ito yung scriptural basis ng mga sinasabi ko. But our citizenship is in heaven. Sabi mo sa katabi mo, ay dati. Sabing gano'n, nasa ibang bansa ako. Sir, for here to go. Can you say it again? Kasi sanay ako sa Pilipinas na dine in, take out. For here to go. To go. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka for here. You are to go. But not now. Ngayon, kasi citizenship natin langit. Bakit ba may pagsubok? Ask me why. Sinadya ng Diyos na may pagsubok, may discomfort, may trials, may pain, may sickness, so that you will not be comfortable here on earth. May heaven pa. At doon tayo pupunta. And from it, we also await a Savior, the Lord Jesus Christ. Ayan na. He will change your lowly body to confirm with a glorified body. Ladies, lagyan nyo sa mind, sabihin nyo nga 18-year-old. Gentlemen, let's say this with me, 25 years old. Tapos nagdag nyo with 6-pack. Yeah! Okay. Glorified body by the power that enables Him to bring all things into subjection to Himself. Again, last but not the least, everybody stand up. The glory of God is a human being fully alive. Were you blessed? Yes. Before we worship, I will reveal to you a secret. I'm going to pray for the wings later. Sige, isa muna. Pag tinignan nyo kami ni Mami dyan, may magmahalan to, sobrang okay. Wait till you see us how to love our kids. Robbie is turning 20 on May 30. And Reese will be turning 15 on July 7. Okay kami magmahal sa mga anak namin. Si Rob, ang laki-laki. Hanggang dito lang ako. Pero bubuhatin yan, kikis ko yan. Pinipisil ko yung mga muscle. Bakit ako pinipisil muscle ko dati? Kasi nung ganito edad ko, anak, lalo na 16, 17 siya. Nung ganito ginagawa ko, puro kabalas ko lang ginagawa ko. Puro ako away, ito puro kabutihan. Diba? Improvement of the race. Palakpan natin sa We are OA, we are overacting in our love for our kids and for one another. This is a revelation. Some of you know this, some of you don't. We lost 2 kids for miscarriage before Rob and before us. Hindi ko kaya yung pinakauna.
Sabi ko sa sarili ko, gusto ko lang naman bumahan, Lord. So ano lang sa Blessed Sacrament, sinisisi ko yung Lord. Bakit dun sa Agam? May kanya dun sa atin sa QC. Agam, meron dun ang tawag ng mga namin, ng mga sirahong miling kagaya. Tawag dun bawal bao. Pero mo sa karito nakatira, 4 ang anak, 6. Pag sila, tapos ako, dinipride mo, ganito nasa Blessed Sacrament. I don't know if I slept or I don't know if it was a vision. But all I can recall is that I was walking with so much peace in our heart, in my heart. Tapos, may nakita ko nagliliparan na mga puti, meaning ito. Anghel. Tapos parang merong bumubulong sa puso ko, lakad ka lang. Tapos doon sa kanto kumanan ka. I think I was in heaven. It's a vision of heaven. And when I turned right, may nakaabang matangkad pa kay Arwin. Pero kamukhang kamukha ko, pero no much. Ang gwapo-gwapo nung being na yon. Kasi sino kaya to? May konting semblance of me. Tapos, the being spread out his arms and said, Daddy. And then embraced me. And then I woke up crying. Sabi ko, Lord, mawiwirduhan mga tao pag pinito ko. But I was assured that the first child I lost, and even the second one, is already in heaven. Friends, heaven is for real. That's why dapat magsumikap dito. Dapat magpakabait dito. We are not for here. We are to go. Let us worship the Lord. Brothers and sisters, let's replay what we sing. We surrender all our being to our Lord. God, if you're willing, take each away this suffering and pain, take them away from my hands. God, if this burden uncovers your plan, I trust in your ways. Take it with my open hands. Oh, God, I want only what you desire. Oh, not my will, yours alone will be done. I embrace this cross, just as you, Lord, have done. This is not the end. You will turn this around. This breaking into glory, this thorns into my crown. For I know you'll overcome. Not my will, but your will be done. Praise you, Lord. Your will reign over our lives, Jesus. Hallelujah. And your plans are so good, Father. Thank you, Lord. And so we worship. Brothers and sisters. God, when you whisper, it's finished, it's done. My new life began. In you there is hope that I found. Oh, God, I want only what you desire. God, yes, Lord. Oh, not my will. Not my will, yours alone will be done. I
And we give up all the glory to you, Father. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Come on, let's leave a clap offering to God. Let's get to see Jesus.